Okay, so short video lang tayo for today and welcome sa Pinoy Trading Channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon dito sa video na to is about trading edge and psychology. So, idadissect muna natin siya isa-isa. So, when you say trading edge, marami siyang interpretation. Pero, wag na natin siyang palalimin pa at pumunta na tayo dun sa pinaka-usual na interpretation ng trading edge, which is yung strategy mo sa market. That is your trading edge. And when you say trading edge, it means na edge na talaga siya. Hindi yan yung tipo ng ide-develop mo pa lang siya. Okay? So, mostly trading edge is your proven strategy. Next naman, ang psychology is ito yung mindset natin sa market kapag i-apply na natin yung ating trading edge. Okay? So, tulad nung sabi ko kanina, yung lalim nyo sa psychology sa trading is nakadepende lang din yan kung gaano na kayo kalalim sa technical analysis nyo. Okay? Hindi pwede yung puro mindset yung iisipin nyo, pero wala pa naman talaga kayong proven na strategy or edge sa market. So, isipin nyo na lang, no, UFC or boxing na lang para mas madali, no? Boxing. Kapag natalo ka, hindi mo pwedeng sisihin kaagad-agad yung mindset doon. Lalo na kung dinurog ka, no? Kung gulpe ka talaga. Check mo muna kung mindset ba talaga yung problema or yung skill mo. Kasi baka hindi ka pa talaga ganun ka-skilled sa boxing. Kaya ka natalo. No, wag niyo sisihin yung mindset. And ganun din kasi minsan yung nangyayari sa trading na nagiging coping mechanism na lang yung mindset. Mindset yung problema, hindi yung technical analysis. Which is parang may iniiwasan kayo, may ina-avoid kayo na trabaho, which is yung technical analysis na kailangan nyong i-improve. And covered kasi ng technical analysis is yung journaling nyo. No? So, if you're being honest, ginagawa nyo ba talaga yung journaling nyo kapag walang nakatingin? So, yun yun, no? Wag natin gagawing coping mechanism yung psychology. Kasi once na may proven edge ka na talaga, yung psychology is parang hindi na siya ganun talaga nagmamatter. Kasi once na may edge ka na, alam mo na no? Medyo confident ka na, kampante ka na, kahit matalo ka in a large sample scale or large sample ng mga trades mo, execution, alam mo at after 100 trades, you will end up in profit. Okay? And ito pa, no? Yung sa mga gumagamit ng smart money concept, magkaiba yung proven strategy na proof ko sa proof mo. Okay? Sinabi ko to sa last video ko about sa trading ego. Hindi porket gumagana siya sa akin, may proof ako, is pwede nyo na siyang gawing baseline as your proof. Okay? Kasi, pwedeng hindi gumana sa inyo yung strategy ko based on your personality. And in most cases, ganun talaga. No, in most cases, ganun talaga. And ako may mga students ako na gumagamit nga ng Fibonacci or volume profile. Parang may nakita pa nga ako EMA yata. Hindi ko lang ma-recall. Basta something indicator, which is, hindi ko alam kung paano gamitin yung mga yun. So, meron silang mga sarili nilang adjustment. So, by the way, mga profitable yun. Nagpapaulan sila ng mga win trades dun sa premium namin. Okay? So, may mga bagay tayo na kailangan i-accept na hindi siya gumagana exactly the way kung paano i-trade ni Lotus. So, let me adjust some things. Okay? So, it's okay to drop your ego and put a little bit of effort to improve the strategy. And lagi nga nilang sinasabi, once na nasa community ka or meron kang pinasukan na mentoring, you can make a strategy out of that strategy. No? And same lang din sa mga smart money concept traders, no? Minsan magugulat ka, may naglo-long, may magsho-short, parehas lang silang day trader, parehas lang ng time frame. And yung isa panalo, yung isa talo, pero after ng 100 trades, parehas profitable. Okay?
So, yun yung sinasabi ko sa inyo na you don't have to have a bias when it comes to strategy. Okay? So, yun lang. Masyado na naman mahaba yung video and yeah.